Welcome to News 5 Everywhere. Para sa ika-112 anibersaryo ng Korte Suprema, ipinatupad nila ang proyektong Judgment Day, kung saan pinalaya ang 170 detainee na kundi naman walang kaso ay hindi na sumisipot sa korte ang mga nagreklamo laban sa kanila. Mabuti na lang at nagdiwang ang Supreme Court dahil kung hindi ginawa ang proyekto, hindi raw matutuklasan na marami sa mga nakasiksik sa ating mga kulungan ay matagal na palang dapat pinalaya. Narito po ang report. Masayahin at aktibo ang 69 anyos na si Angie. Lagpas 4 na dekada ng buhay niya ay nilaan niya sa pagtuturo sa mga magsasaka sa probinsya. Tutulong kami sa literacy. Tuturuan ng magbasa, magsulat, numbers. At saka tuturuan halimbawa health, yung mga simple health, first aid. Hindi bakas sa mukha niya na sa edad niyang ito ay 6 na taon siyang nagdusa sa kulungan. Marso taong 2006 nang arestuin si Angie ng mga militar sa akusasyon na miyembro siya ng NPA. Ang kaso ko, 2 rebellion, then may kaso akong double murder, double attempted murder at arson. Meron po bang basis? Sabi ko, oh my goodness, I am charged. Criminal cases. Ano bang krimen na gawa ko? Sabi ko. 6 na taon na pagdurusa sa piitan ang binuno ni Angie bago na-dismiss ang mga kaso laban sa kanya dahil sa kawalan ng ebidensya. Bagay na dati na sanang nakita kung naging mapanuri lamang ang hukuman. Sa inquest pa lang, sa arraignment pa lang, pwede nang tinignan. Ba talagang basis? May basis pa talaga. 60 years old, kaya ko bang gawin ang mga ipinapataw ninyo sa akin? That kind of pag-handling sa kaso. Yan ang nakakaasara. Kasi pupunta ka doon, pagkatapos walang mangyayari. Pagdating mo doon, wala naman pala. Kasi absent yung yung witness, absent yung kung ano-ano ang mga reasons. So, every now and then, ganun ang mangyayari. Kaya, ang tagal-tagal talaga. Kung kaya't ang dapat sana'y 6 na kapakipakinabang na taon ni Angie na sayang lang sa loob ng selda. Nito lang ay sinagawa ng Korte Suprema ang proyektong Judgment Day sa pagdiriwang nito ng ika-112 taon nito. Ang layunin nito ay bawasan ng sobra-sobrang bilang ng mga bilanggo sa pamamagitan ng pagpapalaya ng ilan dito. Inventory ng mga kaso concerning inmates. At tignan kung alin dito sa mga kasong to, ang tingin nila ay pwede nang ma-terminate, na kung saan yung inmate ay pwede nang ma-release. Ang mga kasong matagal nang hindi sinisipot ng mga nagrereklamo o kaya mga kasong maaari nang bigyan ng mabilis na desisyon ang dinidinig sa isang araw na programa na ginaganap sa 5 magkakahiwalay na city jail. We had mga 30 judges manning different tables at doon nila dininig yung mga kaso, no? At yun nga, ang resulta ay nakapagpalabas tayo ng mahigit 80 inmates ang nailabas in that single day. Mahigit kumulang 180 preso ang nakalaya mula sa iba't ibang panig dahil sa programang ito. Binisita ko ang ating mga kapatid sa Manila City Jail para kamustahin ang kalagayan nila. Pinayagan kami na makipag-usap doon sa mga detained po dito sa City Jail. At ang unang agad nilang reklamo sa ating pagkain ay yung mabagal na pag-usad ng mga kaso nila. Hindi ba yun ang reklamo nyo, yung mga pag-usad ng kaso? Hindi kayo makakuha ng lawyer o talagang mabagal? Mabagal. Habang ikinatuwa ng marami ang matagumpay at magandang intensyon ng programa ng Korte Suprema, nabuksan rin ito ang isyu ng mabagal na usad ng hustisya sa ating bansa, kung saan ilan sa mga pinalayang bilanggo matagal na sanang nakalaya kung mabilis na inaksyonan ang mga kasong sinampa laban sa kanila. Isa si Joan Urbina sa mga nakalaya noong Judgment Day. Ayon sa kanyang abogado, 5 taon ang nakakulong sa custodial center sa Camp Crame si Urbina kahit wala naman siyang kaso. When the information was prepared in 25 January 2008, the information was never filed.
we don't know what happened. Kanina lang, inamin ni Justice Secretary Laila De Lima na maaaring may pagkakamali nga sa pagkakahawak ng kaso ni Urbina. Inamin nung handling prosecutor na kasalanan niya. Although, as head of an institution, inaako ko yan. Kasalanan ng mga nasa baba sa akin, kasalanan ko rin. Although, of course, it's humanly impossible for the Secretary of Justice to monitor each and every case in this office. Pero kahit inaming posible sila nagkulang, umapela pa rin ang DOJ sa Korte Suprema na baligtarin ang desisyon ng CA na palayain si Urbina. Yung information na file 5 years, 4 months, and 13 days late. Yun ang pagkakamali. Kung ginawa lang nila yung dapat nilang gawin, hindi tayo umabot ng ganong katagal. Nang maipaalam na sa nakatataas na korte ang kaso ni Urbina, naresolba agad ito sa 3 buwan at dito na siya pinalayap. Dito raw nakikita ang kakulangan ng justice system sa bansa ayon kay Attorney Sid. Kung titignan mo, may mga nakakulong sa mga detention centers natin na kung bibilangin mo yung taon o araw na parusa bilang kulong sa mga kinakaso sa kanila, mas mahaba pa yung kulong nila habang nililitis yung kaso. Napakarami ng ganon. Pero ganito daw talaga ang sistema ng hustisya sa ating bansa. It's part of our justice system, yung gano'n, na nakulong ka ng matagal tapos wala ka palang sala. We don't have a perfect justice system na ang napaparusahan lamang yung mga nagkakasala. At siguradong yung hindi mapaparusahan. Hindi raw maiiwasan na abutin ang taon ang paglilitis, kaya't mahabang pasensya ang kailangan. Pero mahirap sigurong ipaintindi ang dahilan na sadyang ganun ang sistema sa mga naging biktima nito. Jailing me for 6 years, and you don't even indemnify me for that. You maligned my person, you maligned my family, you maligned my work, what happened to me and all that. Criminal ko ng society. And you don't even indemnify me for it. Payapa man daw ang kalooban ni Angie ngayong malaya na siya. Hindi na raw maibabalik ang nawalang 6 na taon ng buhay niya sa loob ng kulungan. Tulad na lamang ng nawalang 5 taon kay Urbina. From their answer, you can derive that there are a lot of Urbina cases out there. Ako po si Joby Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.